Nako mga kababayan, pati po mga Muslim, galit na. Grabe ito mga kababayan, no? Nagsama-sama na sila. At ito nagsagawa ng preskon. Ayan po, sabi dito sa title, mga Muslim, kumilos na. Juan Bangsamoro, galit na sa korupsyon. Halaka. Nako, dain listener na talaga mga kababayan. Mukhang nalalapit na, no, ang katapusan ng mga buwaya dito sa Pilipinas. So pakinggan ho natin itong kanilang hinaing. So kuha po ito sa video ni Pambansang Loyal. Subscribe nyo po si Pambansang Loyal mga kababayan, no? Ayan, so panoorin na natin to mga kababayan. Malapit na dumating si Governor Manong Chavit Singson, medyo i-shortcut natin yung ating programa. At sinuportahan na pala sila no, ni Manong Chavit Singson. Kahit si Manong Chavit Singson mga kababayan nakasuporta dito sa laban at gustong mangyari ng mga Muslim mga kababayan. Grabe ito. So pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Gusto lamang bigyan ng rationally yung pagtitipon na ito. Ang pagtitipon na ito ay maliwanag. Ang nakasulat dito na ito ay isang soft launching noong Juan Bangsamoro Coalition. Ibig sabihin po nito, pagbubuklod-buklod ng iba't ibang organisasyon, mga national scope na organisasyon ng mga Muslim. Sila po ay nagsama-sama. Sila ay malakas na titindig sa issue ng korupsyon at katiwalian. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa atin ngayon kung hanggang saan tayo nilubog ng katiwalian at pagdarambong ng ating mga politiko, ating mga government official. Alam nyo na po kung sino-sino sila mula sa baba hanggang sa pinakamataas. Kaya nais po namin ipakita na ang Bangsamoro sa pamamagitan ng Juan Bangsamoro Coalition ay malakas na maninindigan, malakas na mananawagan, malakas na maniningil sa ating pamahalaan. Ganon din sa ating mga opisyal ng gobyerno, congressman man, masenador man yan, masekretary man yan, mapresidente man yan. Kami ay tumitindig ngayon kasama ng sambayan ng Pilipino na magpapahayag na aming salubin at mga hinanaing, magpapahayag ng aming mga kaalaman sa mga pandarambong at katiwalian na nangyayari sa ating bansa sa panahon ngayon. Kailan lamang nakita natin yung mga tawag dito, yung mga report, yung mga news tungkol sa katiwalian. Hanggang dumating yung isang tinagurian noon na isa sa mga mastermind na si former Congressman Saldico sa kanyang pagsisiwalat. Ito pala ay may mas mataas sa kanya. Sinabi niya, no less than the Speaker, no less than the President, kanyang itinuro na kasama sa mga pandarambong na ito. Kaya ngayon, gaya ng sinasabi ko, kami ay malakas na nagkakaisa. Kami ay malakas na tumitindig kasama ng sambayan ng Pilipino na mananawagan sa ating pamahalaan ng transparency and accountability. Dahil hanggat hindi nagsasabi ng katotohanan, ang Presidente, ang dating Speaker of the House, ang mga sakop ng mga senador, gayon din yung mga gabinete nandiyan ngayon sa Malacanang, kasama yung mga nag-resign na gabinete ni Pangulong Presidente Marcos, hanggat hindi sila nagsasalita, walang makukulong, walang titigil sa paniningil sa kanila para ikulong itong mga mandarambong na ito. Nakita natin nitong mga nakarang araw, halos lahat ng mga grupo, Christian man, Muslim o lumad, nagkakaisa. Sila ay nananawagan ng isang transparency and accountability. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tayong mananawagan sa kalsada
Panahon na ba para magpatalsik ng mga mandarambong sa ating pamahalaan? Iyan ngayon ang malaking katanungan sa ating ngayon dito. Pero kami, gaya ng sinasabi ko, kasama ko yung mga iba't ibang Muslim groups dito, kami ay nananawagan ng total transparency and accountability. Kailangan isiwalat ang katotohanan. Kailangan ikulong ang tunay na mandarambong. Sino man yan, ma-presidente man yan, may speaker man yan, congressman man yan, o senador. Pag nagkasala, kailangan ikulong at kailangan managot. So, yan ang panawagan ng One Bangsa Coalition. Itong One Bangsa Coalition, hindi lamang ito dito sa Metro Manila. Ito ay hanggang sa Mindanao. Mayroon kaming mga kasamahan mula Sulu hanggang Apare na kung saan para sa kaalaman ng lahat, ang mga Muslim ngayon sa Pilipinas ay umaabot na ng more than 10 million. Hindi lang sa BARM, kundi kasama itong Bangsa Moro outside communities na ngayon ay naghihinalo, nagsusumamo, sila ay tinamaan itong mga darating na kalamidad na hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakabangon gaya ng mga kapatid natin dyan sa Cebu, mga kapatid natin dyan sa Davao at kung saan pang lugar na tinamaan ng kalamidad na ito. Ako magpatuloy, nais ko lamang bigyan ng daan itong mga kaibigan natin dito na magsalita kahit maikli lang while hinihintay natin yung ating mahal na Governor Manong Chavit Singson. Siguro mga 1 to 2 minutes, mag-umpisa tayo dito sa bandang kanan. Ayan na. Millions of Isa-isang users nagsalita actively itong mga scroll TikTok. Your Muslim, ads mga can reach kababayan. over 1 billion highly engaged. Galit na. Ayan na. Nagparamdam na yung mga Muslim, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kashim Candido mula sa Bangsamoro Against Corruption Movement. Ang Bangsamoro Corruption Movement ay nakikiisa sa sambayan ng Pilipino sa tuloy-tuloy na panawagan laban sa korupsyon. Itong mga nakaraang buwan ay sinimulan ang mga investigasyon sa Senado upang magtanong sa mga kontraktor, mga opisyal at iba pang kawani ng DPWH patungkol sa anomalya sa flood control project sa ilalim ng taon ng budget 2025. Sa kasalukuyan ay mahigit kumulang 472 flood control projects ay pawang ghost flood control projects ayon sa DPWH. 25% hanggang 70% na budget ng flood control projects ay nasayang dahil sa korupsyon ayon sa Department of Finance. Sa bisa ng Executive Order number 94 ay nilikha ang Independent Commission for Infrastructure o ICI upang mag-imbestiga sa mga anomalya at katiwalian sa mga proyekto sa flood control at iba pang pambansang infrastruktura sa nakalipas na 10 taon. Ang pangunahing mandato nito ay tiyakin ang pananagutan laban sa tamang paggamit ng kaban ng bayan. Maging ang ombudsman ay nagsampa din ng mga kaso laban sa ilang kawani ng DPWH. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng mga Pilipino. Marami-rami na rin mga pagkilos ang nakita natin. Marami-rami na rin pagkilos ang nagpakita ng pagkadismaya at galit ng mga Pilipino sa kadahilanang wala pa rin napapanagot mula sa Administrasyong Marcos at sa mga kaalyado nito sa Kongreso na nagpasa ng taon ng budget noong 2025. Kung kaya tayo sa Bangsamoro Against Corruption Movement, kasama ng bawat Pilipinong nananawagan na panagutin ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno na nakibahagi at naging instrumental sa pagbalangkas at pagpasa ng budget na nagbigay daan sa anomalya ng flood control. Wala tayong dapat kilingan. Ang ating panawagan ay panagutin ang lahat ng nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan. Maging siya ay si Pangulong Marcos Jr. na pumirma upang maisabatas ang General Appropriation Act ng 2025 o ang dating chairman na si Saldico
ng House Committee on Appropriation, kasama na rin ang dating Speaker Romualdez na nagsilbing liderato sa pagbalangkas ng maanumalyang budget. Higit sa anong paman ang panawagan natin ay para sa pananagutan. Sa ngalan ng pananagutan ay tungkulin natin bilang mga Pilipino ang hilingin sa mga nanunungkulan. Public office is a public trust, na ang soberenya ay nasa kamay ng bawat Pilipino, na sila ay halal lamang ng taong bayan at maaaring tanggalin sa kanilang mga pwesto sa pamamagitan ng pagpapatupad ng probisyon ng saligang batas. Ganon din sa mga nananawagan o nagpapalutang sa ideya na revolusyonaryong gobyerno. Bago ang pagiging caretaker ng pamahalaan ay ang isang personalidad. Marapat lamang siguro natin ipabatid at ipaalaala sa mga nananawagan nito na meron tayong legal na proseso na nanaayon sa ating konstitusyon, partikular na ang Order of Succession. Patuloy tayong titindig bilang paalaala sa mga namumuno at para sa pananagutan, panindigan at protektahan ang konstitusyon. Ilang beses at maraming beses na rin natin narinig sa mga balita na sinasabi o instruction ng Pangulong Bongbong Marcos, instruction niya sa ICI, instruction niya sa Ombudsman, na kung saan tayo dadalhin ng ebidensya ay dapat nating sundin. Dapat nating sundan kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kaso ang ebidensya ay nagtuturo papunta sa kanya. Kaya ang Bangsamoro Against Corruption Movement ay nananawagan, tama na, sobra na, ikulong na. Maraming salamat. Mga kababayan, mukhang gusto na rin nilang mapatalsik itong si PBBM, no? Sa kanilang parinig na tama na daw, sobra na, mga kababayan. Yun yung kanilang panawagan. Dahil sabi nga daw, sa mga investigasyon na nangyayari ay mukhang papunta daw kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yung mga sinasabi din ni Saldico, di ba, mga kababayan? At yung tinuturo ang mastermind ay ito nga daw si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. So ito yung mga gusto yatang mangyari ng mga kamusliman, mga kababayan, at talagang nagsalita na sila at nanawagan. So yun, mga kababayan, di na po natin tutuloy, no? Magpa-part 2 po siguro tayo nitong panawagan ng mga kamusliman. Madami pa po ito, mga kababayan, kasi 54 minutes itong video ni Pambansang Loyal, mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.